Libra, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong energy update for June 16 to 30, 2025. So if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo na lang yung information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. Okay, let's see. What are the energies coming to you, Libra? Second half ng June for Libra. Uy, 7th house of relationships. So, maaring isa sa focus ninyo ngayong second half ng June, yung mga romantic connections ninyo, yung mga commitments ninyo, can be business partnership, romantic partnership, friendship, mga close connections. You also have the North Node, which is about the future, and Mars, which is taking action. Okay. So, kung meron kayong mga future plans tungkol sa relationships ninyo, or yung mga plano ninyo, pangarap ninyo para sa mga mahal nyo sa buhay, you are finally taking action, no? Gagawin mo na yung mga steps na yan. Lalo na kung hindi ka pa nakakapagsimula, no? Ngayong second half ng June, you will take practical steps on how to align yourself, na-align mo yung sarili mo sa future ng inyong relationship or ng business partnership ninyo. Mas nagiging committed ka ngayon, no? Yung commitment mo ngayon ay mas malakas kesa dati. Maaring na-inspire ka rin sa nakikita mo sa iba, or na-inspire ka kasi meron kang person sa buhay mo na nagsusuporta sa'yo. Whether this is romantic relationship or business or sa family. Your overall energy, the Knight of Swords, maraming kakausapin, no? You may be communicating with others, being open sa totoong nararamdaman mo, or you're going to be more open, no, sa ideas. So, maaring may mga bago kang ideas ngayon na gusto mong i-explore. Your challenge is Judgment. Judgment is about rebirth, change, transformation. Yung iba sa inyo kasi, Libra, kasi ang tendency ng Libra minsan, people pleaser, no? Yung parang ayaw nyo na may sumama ang loob, or parang ayaw nyo na maka-offend ng ibang tao, kaya parang you try to be in the center na parang wala kayong pinapanigan. Kaya ang challenge sa inyo is kung paano nyo paninindigan yung talagang paniniwala ninyo, na kahit na meron mga taong hindi i-accept or hindi magustuhan yung sinasabi nyo, okay lang sa inyo kasi yun yung truth ninyo, yun yung katotohanan ninyo. So, your challenge is about change pagdating sa iyong mindset, pagdating sa pananaw mo sa buhay. Your opportunity is the Four of Swords. This is about rest, pagpapahinga, no? This is also about healing. So, kung nagkaroon kayo ng sakit ng mga nakaraan, so ngayong second half ng June, you will focus on resting, pagpapahinga para makarecover kayo. So, this is about recovery. You also have the opportunity to reassess your situation, no? Magmuni-muni tungkol sa buhay mo, about your goals, ano yung mga gusto mong baguhin, ayusin sa buhay mo. And then, your blessing is the Page of Swords. So, as a blessing, I think you're going to have a wonderful idea. Meron kang eureka moment, no? So, itong creative idea na to ay maaring babago sa buhay mo. Meron siyang malaking epekto sa iyong future. So, pwedeng meron kang creative idea na, gagawin ko to kasi mukhang ito ang sagot sa aking mga plano, 'di ba? So, mas nagiging ka rin, open sa mga bagong kaalaman. That's the blessing also is pwedeng yung iba sa inyo makakapasa kayo sa exam kung meron kayong iti-take na exam ngayon. This can be any exam, especially mga licensure exams.
Yung iba sa inyo, maaring makakakuha kayo ng scholarship, or makaka-avail kayo ng course na gusto nyo talagang pag-aralan. So, let's see the energy ng money, career, finances. Okay? Sa money, tingnan natin. Money, money, money for Libra. Page of Cups. Okay, so yung iba sa inyo pwedeng kayo ay nagsisimula pa lang mag-ipon, or nagsisimulang mangarap tungkol sa kung paano nyo i-handle ng maayos yung pera nyo. However, kasi yung iba sa inyo rito pwedeng kapag meron kayong nagustuhan, parang hindi nyo na ipinagpapabukas or hindi nyo na pinag-iisipan kapag gusto nyong bilhin. Oo, so yun yung kailangan nyo rin na i-take control sa sarili ninyo. Para kung hindi nyo pala, parang minsan kasi parang, yung ayaw mo lang ma-miss out yung trend na yon. Pero sa totoo lang, hindi mo naman kailangan. So, you have to be careful in your finances sa iyong paggastos. So, let's see naman energy ng career. You have the Ace of Swords. So, meron ditong new beginnings for your career. Pwedeng bagong trabaho, bagong negosyo, or isang, like what I mentioned sa inyo kanina, isang creative idea or opportunity na mag-open ng mga bagong trabaho, career, or business para sa inyo. So, tayo ng Oracle cards for Libra, money, career, finances. Oh, 'di ba? Eureka moment. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Oh, that makes sense. Look at that. You have ideas about creating new money by adding new sources of income. Oh, may new source of income kayo. Work on it, research about it, and put it into action. It will be profitable. Oh, 'di ba? So, Libra, kung meron kayong inaaral, no, like what I mentioned kanina, yung mga gusto nyong i-research, courses na tinitake ninyo, kailangan lang mag-focus kayo dyan. Dito sa idea na yan. And then also, attention, ito yung sinabi ko sa inyo kanina, be careful in making decisions with your finances. Prioritize your needs over your wants because it affects the harmony in your cash flow. O, diba? Inulit lang. Talagang, lang, vinalidate lang, kinonfirm lang yung message ninyo. Okay, so for your love life, okay, love life, Eight of Swords, meron ka talagang hindi na i-express na gustong sabihin, ideas, feelings, or messages. You have the Eight of Pentacles. Okay. So, I feel like yung iba sa inyo rito, pagdating sa relasyon, parang hindi kayo naasikaso ng person nyo. Meron dito nagtatampo na kasi hindi kayo nabibigyan ng atensyon na kailangan ninyo. Maari kasing yung partner nyo busy, or pwedeng vice versa or reversal yung role. Yung person nyo ang nagtatampo sa inyo pero hindi siya nagsasabi. Kasi nga, inisip niya na baka talagang busy ka lang. Kasi maaring ikaw yung busy sa trabaho, sa iba mo pang ganap sa buhay. So, make time for your romantic partners or mga loved ones mo, no? It doesn't matter kung romantic yan or sa family. But, yeah. Focus also on them. Twin flame and chance. Okay. So, some of you naman, medyo very strong yung relationship connection nyo with your person. May mga times na hindi kayo nagkakasundo. But I feel like you are still choosing each other. Pinipili nyo pa rin ang isa't isa. 'Di ba? Yun naman ang goal dyan eh. Yung pinipili mo yung person mo over and over again na makasama. Love is all around you. There is love everywhere all the time. Simply acknowledge this as truth. Yes. There is love around you. Marami nagmamahal sa'yo, Libra. At marami rin ang naghihintay ng attention mo.
So, bigyan mo rin sila ng time. Honor your own time of harvest. Offer gifts and blessings as service to the greater good. Maging patient ka rin daw sa mga sa tamang panahon, ibibigay sa'yo yung mga pangarap mo para sa future. The wisdom and messages of the divine are within you. Yes. Meron kang realizations or meron kang awareness na yung iyong mga goals and dreams ay mangyayari. No? Ito ay matutupad. And yung kaalaman na kailangan mo para dyan, nandyan na sa'yo. Okay? So, that is your reading, Libra. Thank you so much. See you again.